Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Rizali, Krisa, Melody, Saldi, and Angeline. Maraming salamat po. Nakikita ko kayo sa comment section. So maraming salamat po sa inyo. At sa bawat isa ng sumusubaybay dito sa ating channel, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I hope malaking tulong po ito, yung mga devotions natin sa ating paglagong spiritual. Now, itutuloy po natin yung ating series about understanding the gospel. Ano nga ba yung ebanghelyo, yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo? Now, pag sinabi po nating gospel, isa lang po talaga ang gospel. Wala na pong iba't ibang klase pa ng gospels, no? Hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan yung ebanghelyo. Now, dito po sa Galatians, ito po yung tatalakayin natin ngayong umaga. Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Sabi po rito, kung sino man yung magdadagdag sa ebanghelyo or kahit slightly baguhin lang yung ebanghelyo, kahit konting pagbabago lang. Sabi rito ni Apostol Pablo, sumpain yung tao na yun. Ganun po kabigat yung kasalanan, no, so to speak, ng isang tao na babago sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, na napapalitan o babawasan o magdadagdag sa ebanghelyo. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9, "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed." Kahit pa mga anghel yan mula sa langit, bumaba rito, nangaral sa inyo. Pero pag iba yung ebanghelyong ipinangaral nila, sumpain siya. Ganong kabigat yung sinasabi ni Apostol Pablo rito. Verse 9, inulit niya pa para mas mapatindi, para mas maunawaan talaga ng mga mananampalataya sa Galacia, na wag silang basta-basta na lang maniwala sa mga turo ng mga tao sa paligid nila na binabago, tinatamper, or pinapalitan yung ebanghelyo. Inulit niya pa para maramdaman nila yung bigat na dapat panatilihin yung pure gospel, yung katotohanan ng ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Verse 9, "As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed." Sa Tagalog po, subalit kahit kami mismo, ako mismo si Apostol Pablo, bumalik sa inyo, nag-preach ng ibang ebanghelyo, o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinapangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos. Gaya ng nasabi na namin noong una pa, sasabihin ko ulit ngayon, kung ang sino man ay nangaral ng salungat sa ebanghelyo na inyong natanggap, sumpain nawa siya ng Diyos. Napakabigat po, no? Kaya we really have to make sure na yung gospel na tinanggap natin, mapanatili natin, walang bawas, walang dagdag, at walang binabago. So, ang unang katuruan po natin ngayong umaga, the true gospel is salvation by faith in Christ. Ang totoong ebanghelyo ay kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, and not through the works of the law, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi po pag tayo ay susunod sa standard ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, kung yun ang basihan ng ating kaligtasan, walang maliligtas. Bakit? Kasi sino sa atin ang nakasunod sa kautusan ng Diyos? Wala. Kaya dumating ang Panginoong Jesucristo para siya yung sumunod sa lahat ng kautusan, perfect obedience. At tayo, ang kailangan natin, manampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, na siya yung nakasunod para sa atin. At the same time, siya yung namatay at sumalo ng ating kaparusahan, upang ang pagsunod ng Panginoong Jesucristo ay mapasa atin, mabilang tayo na nakasunod na rin sa lahat ng kautusan ng Panginoon. At yung kaparusahan natin ay si Kristo ang tumanggap. That's the gospel. Yan po yung tinalakay natin kahapon, no?
So the true gospel is salvation by faith in Christ and not through the works of the law. Ano po ibig sabihin nito? Ang totoong ebanghelyo ay ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa ginawa ni Kristo doon sa krus. At hindi ito sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Kasi wala ni isa man sa atin na nakasunod sa Diyos perfectly. Sa makatuwid, lahat tayo ay mapapahamak. Walang kaligtasan sa atin. Walang kaligtasan sa pagsunod. Ang kaligtasan na kay Kristo. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia. Kaya verse 6 sabi dito, sabi niya, ako'y namamangha sa kaparaanan kung bakit napakadali ninyong lumayo mula sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo patungo sa kakaibang ebanghelyo. Yung tinanggap ninyo na ebanghelyo, yun yung si Kristo lang ang tagapagligtas. At sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo, maliligtas ang isang tao. Ngayon, merong nangangaral sa inyo ang tinuturo, dagdagan si Kristo. Dagdagan ng works ng tao, ng pagsunod sa utusan. Para bang sinasabi ng mga nagtuturo ng Judaizers yung mga yon, na si Kristo hindi sapat. Kailangan mong dagdagan pa ng sarili mong gawa. Parang si Kristo, yung ginawa ni Kristo dun sa krus na pagliligtas, hindi pa sapat yun. Samahan mo pa ng sarili mong moralidad. Samahan mo pa ng sarili mong mabubuting gawa. Now, sabi po rito ng Apostol Pablo, hindi ito talagang kakaibanghelyo maliban na may ilang mga tao na gumugulo sa inyo. Yun yung katuroan nila, no? Salvation through Jesus Christ plus works. So, ibig nilang palitan ang ebanghelyo ni Kristo. Now, sa susunod na chapter, mas malalaman natin yon. Sabi po rito, ngulit alam namin, sa Galatians chapter 2 verse 16, ngulit alam namin na ang tao'y itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, tayo tinuturing na matuwid kahit baluktot tayo, kahit marumi tayo, kahit makasalanan tayo. Sa harapan ng Diyos, tinuturing kang matuwid dahil at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumasampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sino mang, pakinggan po natin mga kapatid, walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So kahit sumunod ka na sumunod sa sinasabi ng Biblia, kung yan ang basehan ng kaligtasan, hindi ka maliligtas kasi hindi natin masunod-sunod ang kautusan ng Diyos. Kailangan natin si Kristo na tagapagligtas. Ang kautusan ng Diyos, ang purpose niyan, ipamukha sa atin na tayo ay mga sumusuway, na hindi talaga natin masunod ang kautusan. Kailangan natin si Kristo. Yan ang purpose po ng kautusan. Ituro tayo kay Kristo na tagapagligtas. Kaya po yung pangalawang katuruan natin ngayon, all other gospels are false gospels. Pag yung ebanghelyo, dinagdagan mo ng good works, dinagdagan mo ng tradisyon, dinagdagan mo ng relihiyon, dinagdagan mo ng iba't ibang mga kaparaanan para maligtas, yan po ay false gospels o maling ebanghelyo. Ang totoong ebanghelyo ay ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ng pagliligtas sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. All other gospels are false gospels. Kaya nga kung meron mang nangangaral ng ibang ebanghelyo na dinadagdagan si Kristo o binabawasan si Kristo, sabi rito, let him be accursed. Sumpain nawa ng Diyos ang tao na yun, sabi ni Apostol Pablo. Pangatlong katuruan, the gospel is solus Christus. Yung solus Christus po, yan po yung pinaglalaban ng mga Kristiyano nung 1500s. Kasi there was a time sa history ng church na ang daming dinagdag na kay Jesus. Ang daming santo ang dinagdag kay Jesus. Na maraming mga tao na nagsimulang maniwala na ang kaligtasan ay makakamtan hindi lamang kay Jesus kundi sa pamamagitan ng iba pa kagaya ni Maria. So, sabi ng mga Kristiyano dati, kailangan natin bumalik sa Bible.
Solus Christus. Pakinggan niyo pong mabuti itong mga talatang ito. Sabi sa John 14:6, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Si Kristo po ang nagsasalita. Solus Christus. In Christ alone. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao. Siya ay ang taong si Kristo Jesus. So, merong iisang Diyos, tayo mga tao, meron lang isang tagapamagitan. Merong nag-connect sa atin, palapit sa Diyos. Isang tao lang yon, si Kristo lang. In Christ alone, Solus Christus. Sabi po dito sa Book of Acts, wala nang ibang kaligtasan kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Sa mga tuwid, wala nang ibang kaparaanan para maligtas tayo kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Solus Christus. The gospel is Solus Christus. Kaya po sa application natin mga kapatid, do not think that you can keep your salvation. Huwag nating isipin na kaya nating panatilihin yung salvation natin na okay, kailangan ko sumunod sa Panginoon para yung kaligtasan ko mapanatili akong ligtas na pag namatay ako makakapiling ko yung Diyos ng pangwalang hanggan. Minsan iniisip natin ganun tayo yung keeper of our salvation. Pero sa Bible po, ang keeper of our salvation si Jesus. Na siya yung nagligtas sa atin, siya yung magpapanatili sa atin na ligtas. Hindi po totoo na pag nagkasala ka, nawala mo yung kaligtasan mo. Ay, nakapagsinungaling ako ngayong araw. Ay, nakagawa ko ng maraming kasalanan ngayong araw. Nawala ko yung kaligtasan ko. Hindi po totoo yun. Yung kaligtasan hindi mawawala. Jesus is the keeper of our salvation. So, do not think that you can keep your salvation. Kasi kung tayo ang tagapag-ingat ng ating kaligtasan, matagal na nating nawala yung kaligtasan. Siguro araw-araw nating naiwawala yung kaligtasan natin kung tayo ang tagapag-ingat. Pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi siya yung nag-iingat ng ating kaligtasan. He is the keeper of our salvation. Number 2 po, beware of false gospels of many different religions. Maraming mga relihiyon dito sa Pilipinas, even around the world. Pero dito lang tayo sa Pilipinas, no? Napakaraming relihiyon dito na dinadagdagan si Kristo. Sasabihin nila, kulang yung Kristo. Hindi nila sasabihin kulang si Jesus, pero sasabihin nila, kailangan mo pa ito. Itong mga tradisyon na ito. Kailangan mong umanib sa aming iglesia para ikaw maligtas. Hindi po totoo yon. Ang kailangan mo, si Jesus lang para maligtas. At pananampalataya lang sa Panginoong Hesukristo. Pangatlo po, do not add anything or anyone to Christ. Hindi po natin pwedeng dagdagan ng kahit ano pa man si Kristo or dagdagan ng ibang tao pa si Kristo. Kaya pag lumapit tayo sa Diyos, laging in the name of Jesus. Hindi na tayo lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kung sino mang santo o kung sino mang tao. Sa Bible po, lumalapit tayo sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. So do not add anything or anyone to Christ. Meron pong isang malaking relihiyon dito sa Pilipinas, ang sinasabi nila, kailangan mong maging member ng church namin, ng iglesia namin, para magkaroon ka ng connection sa Diyos, para maligtas ka. Hindi po totoo yon. Ang kailangan mo lang si Kristo. Hindi mo pwedeng dagdagan ng relihiyon o ng mga grupo, samahan, tradisyon, si Jesus Christ. So do not add anything or anyone to Christ. Solus Christus. Para po sa ating discussion, why is the true gospel based on Solus Christus? Bakit yung totoong ebanghelyo in Christ alone? Kay Kristo lamang nakabase. Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, thank you for revealing to me that Christ is enough. Lord, salamat kasi si Kristo lang sapat na. Hindi ko kailangan ng kahit sino o kahit ano pa man. Ang kasapatan ni Kristo ay sapat na. Nothing
and no one can replace or be added to Jesus. Help me to stand firm on this solid ground, for all other ground is sinking sand. Christ is enough, and He is my solid rock. Please enable me to serve You by making Jesus known among the people. Enable me to proclaim the true gospel of salvation in Christ alone. I pray this, Solus Christus. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.